MT Novel Story. Kabanata 906. Sa lakas ng Kangyo Sect, ang Madwave Sect ay maaaring wasakin ng basta-basta, at hindi na kailangang maghanap ng taong magsanib puwersa. Muling sinabi ni Baichun, gayunpaman, ang imbitasyon ng Kangyo Sect ay naipadala na. Kung ang ating sekta ay hindi pupunta, ang Kangyo Sect ay gagawa ng malaking kaguluhan tungkol dito. Kaya, alam natin na ang Kangyo Sect ay may dalang pribadong mga gamit, ngunit kailangan pa rin nating umalis. Ngunit makatitiyak si Xiaozu, kapag may nangyaring mali, itataya ko ang aking buhay upang protektahan si Xiaozu. Matigas at determinado ang mukha ni Baichun, at nawala na ang dati niyang pananakot na ekspresyon. Namumuno sa team ang Kangyo Sect. Hindi mo man lang siya mahawakan. Paano mo ako i-escort? Tanong ni Lu Chen. Ako ay nasa parehong antas ng gangsi, ngunit ang aking kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kalahating kasing lakas ng kanya. Upang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, hinahayaan ko pa rin siyang gawin ito. Kung susubukan ko ang aking makakaya, hindi niya magagawa para ibaba ako saglit, at tiyak na magkakaroon ako ng oras para protektahan ang aking munting ninuno. Sabi ni Baichun. Bakit ka aalis? Ngunit sinabi ni Lu Chen, hindi mo ito gagawin ng direkta sa kanya, kung darating kayo at mamatay ng magkasama, maaari mong iwan ang iyong pangalan sa kasaysayan. Naku, Monty kong ninuno, gustuhin ko mang mapahamak na magkasama, gagawin ko ang lahat. Kung hindi ka umalis, wala itong saysay. Sabi ni Baichun na may mapait na mukha. Bakit ako pupunta? Tanong pabalik ni Lu Chen. Siguradong hahanapin ka ni Kang Yusong ng mali. Pagdating ng panahon, magpadala ka ng disipulo ng Heavenly Tribulation Realm para harapin ka. Kaya mo bang talunin ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm? Sabi ni Baichun. Wala ba tayong mga disipulo sa Heavenly Tribulation Realm? Hindi ako lumalaban mag-isa, ano ang kinakatakutan mo? Tanong muli ni Lu Chen. Huwag kang matakot sa kahit ano, matakot ka lang sa 10,000. Sabi ni Baichun. You don't have to worry about me. Let's talk about you. You are in the same realm as Gangxi, bakit mas malala ang combat power mo kaysa sa iba? Dahil mas maganda ng kaunti ang talent ni Gangxi kaysa sa akin. Kamusta naman ang combat skills mo? Lahat sila top grade. Kumusta ang kalidad ng iyong mga armas? Lahat sila ay mga first class ancestor artifact. Anong armas ang ginagamit mo? Payback. Sa sandaling matapos magsalita si Baichun, lumitaw ang isang espada sa kamay ni Lu Chen. Maaaring matapos ang artifact ng iyong ninuno, gamitin ito sa hinaharap. Ibinigay ni Lu Chen ang espada kay Baichun. Banal, isang espada sa antas ng isang banal na sandata, napakagandang espada, ibibigay ba ito sa akin? Kinuha ni Baichun ang espada, at naramdaman na lang niya ang bigat ng espada, alam niya ang kalidad ng espada, at ang kanyang espada, hindi naiwasang tumirik ang mga mata. Kunin mo at gamitin mo. Walang pakialam si Lu Chen. Ang kalidad ng banal na espadang iyon ay katamtaman, maging ang mga miyembro ng Zealot Legion ay hindi ito ginamit, at mayroon siyang isang grupo ng mga ganoong espada sa isang space ring na puno ng basura. Oo. Salamat Xiaozu. Si Xiaozu ay talagang mapagbigay. Hawak ang espada na itinuring ni Lu Chen na basura, si Baichun ay sumikat sa tuwa na para bang nakakita siya ng isang kayamanan. Paano magiging mas mahusay na makakuha ng isang kayamanan? Sa Eastern Desolate Territory, kakaunti ang mga immortal na bakal, at natural na kakaunti ang mga sagradong artifact. Ang buong Zuanchen Dao Sect ay mayroon lamang 2 sagradong sandata, isang Zuanchen Sword at isang Dragon Pointing Spear. Ang Zuanchen Sword ay nasa kamay ng Patriarch, at ang Pointing Dragon Spear ay nasa kamay ng Great Suzerain. At ang sandata sa kanyang kamay, ang Great Elder, ay ang sandata lamang ng ninuno. Ngayon sa banal na espada, ito ay parang pagbabago ng shotgun. Gumamit ka ng banal na espada, ginagamit ni Gangxi ang Ancestral Sword, ilagay mo muna siya sa ulo. Sabi ni Lu Chen, mayroon akong mataas na kamay sa mga armas, ngunit hindi ako matatalo ni Gangxi ng ganoon kadali. Masayang sabi ni Baichun. Sa banal na espada, hindi mo ba matatalo si Gangxi? Naramdaman ni Lu Chen na medyo walang kwenta si Baichun, inisip lang niya kung paano hindi matalo, bakit hindi niya naisip kung paano manalo. Xiaozu, medyo malaki ang agwat sa pagitan namin ni Gangxi, at hindi ito mababawi ng isang banal na sandata.
Medyo nahihiya na sabi ni Baichun. Hindi yun magagawa, sa pagkakataong ito ay pangunahan mo ang koponan para lipulin ang Madwave Sect, dapat may magagawa ka. Kumunat ang noo ni Lu Chen. Bagamat hindi niya gusto si Baichun ang pinakamakapangyarihan sa operasyong ito, at kinailangan siyang i-escort para maiwasan siyang atakihin ng mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ng Kangyo Sect. Kung si Baichun ay binitay at binugbog ni Ganshi, paano niya mapoprotektahan ang kanyang puwet? Huwag kang mag-alala, Xiaozu, kahit na hindi ko matalo si Chengxi, ipaglalaban ko ang lumang buhay na ito para kay Xiaozu. Mahigpit na nanumpa si Baichun na ito ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng ninuno, kung may nangyari kay Lu Chen, hindi siya sapat na mamatay ng 100 beses. Hindi mapakali si Lu Chen kay Baichun, at diretsong pumunta sa dagat ng memorya upang maghanap ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng langit. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng bastard na Gangxi na iyon ay nasa tuktok ng antas ng lupa, tama. Pagkatapos ay bibigyan ng Diyos si Baichun ng mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa ranggo ng langit, na dudurog lang sa iyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap si Lu Chen ng kasanayan sa pakikipaglaban na angkop para kay Baichun. Pagpunit, mga kasanayan sa pakikipaglaban sa espada, mababang antas ng makalangit na ranggo, nawawala ang 4/5 bahagi ng huli, ang dating lamang ang maaaring gawin, at ang halaga ay napakababa. Para kay Lu Chen, ang anumang kasanayan sa pakikipaglaban na hindi makapagbibigay sa mga tao na magkaroon ng superior na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay basura. Ang ganitong uri ng kasanayan sa pakikipaglaban ay walang kapangyarihan na lumukso sa mga ranggo, sa karamihan ay maaari nitong ibuli ang parehong mga ranggo, at hinding-hindi ito maipapasa sa sinumang kapatid, ngunit ito ay lubos na mainam na ibigay ito kay Baichun. Anyway, hiniling lang ni Lu Chen kay Baichun na lampasan si Chengxi, at ayaw niya talagang tulungan si Baichun, kaya ang ganitong uri ng basurang diskarte sa pakikipaglaban ang pinakaangkop. I'll give you a combat skill, you go back and practice hard, if you can fight anything, you can cut it yourself. Sabi ni Lu Chen kay Baichun. Saan pumutol? Medyo nagulat si Baichun. Kung saan may sobra, putulin mo na lang. Galit na sabi ni Lu Chen, at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang pulso ni Baichun, huwag kang gumalaw, gusto ko ang iyong pulso, at maaari mong bitawan ang iyong bantay. Alam ng Diyos ang pulso. Saglit na nag-alinlangan si Baichun, pagkatapos ay binitawan ang kanyang mga depensa sa pag-iisip, at pumasok sa dagat ng kamalayan sa pamamagitan ng espiritual na pakiramdam ni Lu Chen sa kanyang mga palad, iniwan ang kanyang buong buhay at kaligtasan sa mga kamay ni Lu Chen. Wala siyang panlaban ngayon, hanggat may masamang intensyon si Lu Chen, madaling mamatay, kahit na siya ay isang kagalang-galang. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-iwan si Lu Chen ng kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang dagat ng kamalayan, at pagkatapos ay umatras. Oo, ito ay isang mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban ng ranggo sa langit. Nanlaki ang mga mata ni Baichun sa gulat. Sa Eastern Desolate Territory, ang pinakamataas na kasanayan sa pakikipaglaban ay ang top-grade Earth level na kasanayan sa pakikipaglaban. Walang sky-level combat skill, Zhongzhou lang ang mayroon nito. Binigyan talaga siya ni Lu Chen ng mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban ng Heaven Rank, sulit pa ba ito? Kahit na hindi kumpleto ang combat skill na ito, kahit isang form lang ang available, mas maganda pa rin ito kaysa sa Earth level top-rank combat skill. Punong-puno siya ng kumpiyansa, basta't na-practice niya ng mabuti ang ganitong estilo, hindi magiging madali ang pagdurog sa lahat. Siya at si Gangxi ay orihinal na nasa parehong antas. Bagamat hindi kasing husay ni Gangxi ang kanilang mga talento, hindi ganoon kalaki ang agwat. Ngunit ngayon, ang mga sandata at kasanayan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa kay Gangxi, at nabawi na niya ang depekto ng talento. Kung hindi na niya kayang gawin si Gangxi, pakiramdam niya ay kaya na niya talaga itong putulin. Marami salamat, Xiaozu. Hindi napigilan ni Baichun na maging sobrang excited sa pag-iisip na makakabitin at makakalaban sa hinaharap, nanginginig pa siyang magpasalamat. Pakiramdam ni Baichun ay walang hangganan sa kanyang puso, tulad ng inaasahan, siya ay apprentice ng ninuno, maraming magagandang bagay, mga banal na espada, makalangit na kakayahan sa pakikipaglaban, at kung gaano karaming mas mahusay na kayamanan ang nasa kanyang mga kamay.
Sa hinaharap kung nakikipag-hangout ka kay Xiaozu, makakagawa ka rin ng pagbabago. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sinirmahan ni Lu Chen si Bai Chun hindi dahil gusto niyang linangin si Bai Chun, ngunit higit sa lahat para sa kanyang sarili. Higit pa rito, sa pamamagitan ng isang basurang espada at isang basurang kasanayan sa pakikipaglaban, si Bai Chun ay karapat-dapat lamang sa mga ito. Matapos madismiss si Bai Chun, hindi man lang nakababad si Lu Chen sa dugo ng hayop, at nag-concentrate sa pagsasanay ng Nine Dragons Return to One Art, at nagbukas upang gumuhit ng espiritual na enerhiya. Bago siya pumunta para lipulin ang Mad Wave Sect, kailangan niyang magmadali kung gusto niyang makalusot sa isa pang level. Pagkatapos ng 7 araw, mas manipis ang aura ng tuktok ng bundok. Tumigil din ang paglilinang ng lahat ng miyembro ng Fanatical Legion, at sunod-sunod silang lumabas at nagsama-sama. Sa sandaling bumaba si Lu Chen sa hagdan, nakita niya ang dominanteng totoong tao na lumitaw sa unang palapag, at nagdala ng 10 katulong. Okay, buti. Nakalusot na naman, napakabilis. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay tumingin sa umaalon na si Lu Chen, at hindi maiwasang mapangiti sa tuwa. Nakapasok si Lu Chen sa ika-8 pwesto sa Immortal Terrace Realm, at nagawa niyang pagsamahin ang kaharian, kaya sa wakas ay nakarating din siya. Master, paano umunlad ang kanilang combat power? Tumingin si Lu Chen sa 10 kasambahay, ngunit hindi niya makita ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, kaya nagtanong siya. Nag-improve ako ng kaunti, ngunit mababa lang ang posisyon ko sa pagsasanay sa Xuanming Realm, at wala na. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya bilang isang guro. Sabi agad ng dominanteng totoong tao. Salamat sa iyo, Master. Tuwang-tuwa si Lu Chen, sapat na ang Xuanming Realm. Bilang isang guro, sinubukan ko ang maraming likas na kayamanan para sa 10 sa kanila, at sa wakas ay nalaman ko na ang natutunaw na prutas ay gumagana sa kanila, at maaaring ayusin ang kanilang kakayahang umangkop sa espiritual na enerhiya, domineering at totoo. Ilan ang natutunaw na mga bunga ng espiritu? Mabilis na tanong ni Lu Chen. Kainin mo silang lahat. Nasaan ang mga cores? Walang core ang natutunaw na spirit fruit, ano ang kailangan mo ng core? Magtanim ng puno. Kalokohan, anong uri ng puno ng prutas ang ginagamit? Ang natutunaw na puno ng espiritu ay direktang itinanam ng natutunaw na bunga ng espiritu. Bukod dito, ang natutunaw na puno ng espiritu ay napakabihira, at ang kapaligiran para sa mahabang buhay nito ay napakahirap, at hindi ito maaaring lumaki sa karaniwan, mga lugar. Panipi. Ang nangingibabaw na totoong tao ay nagsabi, daan-daang taon na ang nakalilipas, bilang isang guro, ako ay natitised sa isang espiritual na puyaw ng tubig sa Central Continent, nakakita ng isang natutunaw na puno ng espiritu, at pumili ng isang grupo ng mga natutunaw na bunga ng espiritu para sa aking guro, na naging iniingatan hanggang ngayon. Maaari ka bang bumalik at hukayin ang natutunaw na puno ng espiritu? Tanong ni Lu Chen. Damn it! Mahirap hanapin ang lugar na iyon. Pagkatapos kong lumabas bilang isang guro, hindi ko na mahanap ang pasukan. Sabi ng mapangangibabaw na totoong tao. Nang marinig ito, naramdaman ni Lu Chen na wala nang magawa. Magiging maganda kung mayroon pa ring melting spirit fruit, at ito ay direktang itatanim sa Chaos Orb, na naglalaman ng maraming lupa para sa lahat ng bagay upang matiyak na ito ay sisibol at tatubo ng mga puno. Hanggat ang natutunaw na puno ng espiritu ay nakatanim, maraming natutunaw na mga bunga ng espiritu sa hinaharap, at malapit na itong maibalik ng 10 katulong ang kapangyarihang lumaban ng gintong kagalang-galang. Master, susundan mo ba ako para lipulin ang Mad Wave Sect? Casual na tanong ni Lu Chen. Hindi. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay matatag na nagsabi, sa pagkakataong ito kasama ang Kangyu Sect, ang pinakamataas na antas ay ang antas ni Bai Chun. Kung ikaw ay lumahok sa nakaraan bilang isang guro, hindi ka ba matatawa? Hindi ka ba nag-aalala na ang apprentice mo ay mabuli ng Kangyu Sect? Tanong ulit ni Lu Chen. Kasama si Bai Chun dito, natatakot ka kay Mao Mao, kung hindi ka mapigil ni Bai Chun, sisirain niya ang kanyang ulo para sa guro. Ngumuso ang dominanteng totoong tao. Okay, then I'll go. Pinangunahan ni Lu Chen ang 10 kasambahay at bubuksan na sana ang pinto para lumabas. Ang mga kapatid na lalaki sa labas ay naghihintay na walang pasensya. Anyway, alam niyang hindi pupunta si Master, kung hindi, bakit siya sasamahan ni Bai Chun,
hindi ba mas ligtas para sa master na i-escort ang sarili niya? Tandaan mo, kapag may nahanap kang nanloloko sa iyo, tumakas ka, huwag mong dalhin. Sa likod niya ay dumating ang payo ng dominanteng totoong tao. Depende sa sitwasyon, baka hindi ako tumakas. Huminto si Lu Chen sa kanyang kinatatayuan. Idiot, tumakas ka para iligtas ang buhay mo. Kailangan mo lang tandaan na binubuli ka ng lalaking iyon at tutulungan ka ng guro na harapin siya pagkatapos. Nagsumpa ang totoong dominanteng tao. Alam. Itinulak ni Lu Chen ang pinto at lumabas, at pagkatapos ay pinangunahan ang panatikong hukbo pababa ng bundok upang samahan si Bai Chun sa gate ng bundok. Nakatawag na si Bai Chun ng 200 elite na tunay na disipulo, 20 elite na disipulo mula sa Heavenly Tribulation Realm, at 2 elder sa Venerable Level, at matagal na silang naghihintay sa gate ng bundok. Sa sandaling dumating si Lu Chen, pinangunahan ni Bai Chun ang mga tao na umalis kaagad upang makahanap ng isang teleportation formation sa isang kalapit na sinaunang lungsod, at mag-teleport sa lugar na napagkasunduan ni Kang Yusong. Nang makarating sila sa isa pang sinaunang lungsod, nagtipon sila kasama ang pangkat ng kamyo. Sek! Haha, Bai Chun! Nandito ka na sa wakas. Lumapit si Gangxi upang salubungin siya, at binati si Bai Chun na may kalahating pusong ngiti, na sinundan ng 2 magkapatid na Ganlang at Ganwo. May ipinapaalala si Ganwo kay Ganlang sa mahinang boses, ngunit mukhang walang pakialam si Ganlang. Ngunit ayaw masanay ni Lu Chen sa taong ito, kaya dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang gitnang daliri, sa sobrang galit na galit na galit na galit na gusto niyang kumilos, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Hindi ngayon ang tamang oras, huwag kang gumalaw, kung hindi ay hindi ka pakakawala ng Great Elder. Inis na inis si Chenwo nang makita niyang masyadong walang ingat ang kanyang nakababatang kapatid, at patuloy na pinapaalalahanan siya sa mahinang boses. Alam! Nag-aatubili na sumang-ayon si Chen Lang, at pagkatapos ay sinigawan si Lu Chen, pagkatapos nating labanan ang Madwave Sect, hahanap tayo ng lugar para makipagkompetensya at magpasya sa kahihinatnan. Walang oras. Si Lu Chen ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit siya ay direktang tumanggi, tinutokso si Ganlang. Sa katunayan, sa sandaling makita ni Lu Chen si Chen Lang, gumaan ang pakiramdam niya. Dahil, hindi na dinadalisay ni Chen Lang ang 5 anyo ng mga Diyos, ngunit nasira na ang Heavenly Tribulation Realm. Mayroong 5 kalpa sa Heavenly Tribulation Realm, isa ang pinakamababa at 5 ang pinakamataas. Pagkatapos lamang ng 5 kalpa ay maaaring makapasok ang isa sa zone. Ang tinatawag na pagpasok sa kagalang-galang at pagiging banal ay nangangahulugan ng pagpasok sa kaharian ng kagalang-galang at pagpasok sa kaharian ng santo. Matapos masira ni Chen Lang ang Heavenly Tribulation Realm, hindi na siya isang tunay na disipulo, kundi isang reserbang talento para sa hinaharap na kagalang-galang, isang disipulo ng Heavenly Tribulation Realm. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm na dinala ng magkabilang panig ay hindi mababa sa bilang ng mga kalamidad, alinman sa mga malalakas sa 4 na kapigatian, o ang malalakas sa 5 kapigatian. Ngunit si Chen Lang ay nasa panganib ng pagdurusa, lohikal na hindi siya kwalipikadong sundin ang pagkilos na ito. Ngunit dinala pa rin ni Gangxi si Chen Lang dito, hindi na kailangang hulaan, para lang bigyan ng pagkakataon si Chen Lang na maghayganti kay Lu Chen, na nagbabalak na mahulog sa mga kamay ni Lu Chen, at pagkatapos ay bumangon mula sa mga kamay ni Lu Chen. Kaya naman gumaan ang loob ni Lu Chen. Nagmalasakit lang si Lu Chen sa disipulo ni Kang Yu na may mataas na kalamidad, kung dumating lang si Chen Lang para maghanap ng mali, wala siyang pakialam. Nakapasok siya sa ika-8 antas ng Immortal Terrace, at nakakuha ng isa pang piraso ng kapangyarihan ng mahabang buhay, na lubos na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mataas na ranggo ng Zontia na kasanayan sa pakikipaglaban sa langit ay maaaring magpakita ng 80% ng kapangyarihan ng ikatlong espada, na lubhang nakakatakot. Tinatayang hindi magiging problema si Zon Chen Lang. Hindi ba libre, or dare not? Ngumisi si Chen Lang. Wala akong oras, at hindi ako maglakas loob. Nagkibit balikat si Lu Chen at sinabi iyon. Duwag. Tumawa si Ganlang. Ang batang iyan ay nakalusot na rin sa ika-8 antas. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi tumutugma sa kanyang kaharian. Ang tuyong kargamento ay nasa tabi ko na maingat na nagpapaalala sa aking kapatid. Hoy, kuya, huwag kang ang tumunog sa tenga ko ha.
Medyo naiinip si Chen Lang, ang Heavenly Tribulation Realm ay ganap na naiiba mula sa God-refining Realm. Ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Primordial Spirit. Gaano man kalakas ang batang iyon, maaaring walang mga milagrong nangyayari. Ako lang ang karapat-dapat na matalo. Mas mabuting maging maingat, ang pag-iingat ay hindi kalabisan. Ang mga dry goods ay nananatiling maingat, wika nga. Kabanata 908. Pangalan, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dagdag patayin i-reset. Ayokong lumaban sa Heavenly Tribulation Realm. Kung gusto mong lumaban, dapat mong ipadala ang pinakamalakas na God-refining Realm. Nang sabihin ito ni Lu Chen, malinaw na nagpapakita siya ng kahinaan, ngunit palihim siyang naghuhukay ng butas. Ang pagpapakita ng kahinaan ay paralisahin ang kalaban at gawing maliit ang kalaban sa kalaban at maging pabaya. Kapag inatake ang kalaban, mamamatay siya nang hindi alam kung paano siya namatay. Ito ay isang lumang lansihin, madalas itong ginagamit ni Lu Chen, at pumatay ng maraming tao, lubhang kapaki-pakinabang. Alam din ni Lu Chen na nasa isang tao na maghukay ng pagpapakita ng kahinaan. Para sa isang bagay tulad ng Chen Lang, hukayin lamang ito. Kung ito ay mga dry goods na maingat at maingat, ang trick na ito ay hindi madaling gamitin. Ang paghuhukay ay katumbas ng paghuhukay ng walang kabuluhan, mas mabuti na huwag maghukay. Nahijitin na ng iyong combat power ang God-refining Realm, at maaari mong labanan ang Heavenly Tribulation Realm. Patuloy na pinupulot ni Chen Lang ang kanyang kamiseta, bakit hindi ka maglakas loob na makipaglaban muli sa akin, bakit ang duwag mo? Ano ang problema sa iyong Zuan Chen Daoist Sect, wala ka lang bang duwag? Panipi, ikaw ang duwag, at ang iyong kabuuan duwag ang pamilya. Tila nairita si Lu Chen, tinuro niya si Gan Lang at sumigaw, kung gusto mo, pagkatapos talunin ang Mad Wave Sect, ikaw at ako ay mabubuhay at mamamatay. Okay, masaya, yun lang. Si Chen Lang ay nagpakita ng isang ngiti, ngunit kahit anong tingin mo sa ngiti na iyon, ito ay taksil. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang nakababatang kapatid, tumigil si Ganwo sa pagsasalita. Kilala niya ang kanyang nakababatang kapatid, siya ay may isang walang ingat na panig at isang masasamang panig. Basta kakaiba ang ngiti ng kanyang nakababatang kapatid, alam niyang hindi maglalaro ng baraha ang kanyang nakababatang kapatid, at malamang na malungkot siya. He has always believed in a battle rule, kung nakaka-intimidate ka, huwag kang agresibo. Dahil ang nakababatang kapatid ay hindi walang ingat, makatitiyak siya. Pagkatapos ng lahat, si Lu Chen ay isang first-class na martial arts talent, may mga panganib sa pagiging matigas, at ito ang pinaka-cost-effective na maging behind the scenes. Pagkatapos makipag-appointment kay Chen Lang, hindi na nag-abala si Lu Chen na harapin si Chen Lang, at naglakad sa gilid. Sumunod naman si Shang Guanjin at iba pa. Lu Chen? Ang joint operation ng Kangyu Sect, alam ng mga bulag na gusto kanilang guluhin, at tinatanggap mo pa rin ang hamon ni Chen Lang, hindi ba pabor sa kanila? Sinabi ni Shang Guanjin, ang Chen Lang na iyon ay nalagpasan ang Heavenly Tribulation Realm at nagtataglay ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, na dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa iyo. Medyo malaki ka ba para labanan siya? Tulad ng sinabi mo, kung hindi ako nakipag-appointment kay Chen Lang sa pagiging asar ni Kang Yusong, gagawa ako ng ibang galaw na mas makakasama pa sa akin. Panipi. Sabi ni Lu Chen, bagaman ang Chen Lang ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa akin, siya ay karapat-dapat na tumuntong sa Heavenly Tribulation Realm. Ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay hindi pa pinagsama-sama at ito ang pinakamahina sa Heavenly Tribulation Realm. May lakas pa akong lumaban. Kuya, gumawa ako ng isang pares ng treasure armor na may magandang depensa, isuot mo iyan. Naglabas si Fei Long ng isang set ng green armor at ibinigay kay Lu Chen. Ang green armor, tumitimbang ng humigit kumulang daan-daang libong kattais, ang baluti ay matigas, hindi malalampasan ng mga espada at baril, at may tiyak na kakayahan. Na hindi nakakagulat na may mataas na kalidad. Sinabi iyon ni Chen sa kanyang bibig, ngunit napakatapat ng kanyang katawan. Agad niyang hinubad ang Zuan-Chen robe, inilagay ang set ng treasure armor sa loob, at pagkatapos ay tinakpan ang Zuan-Chen robe. I have. Ngumiti si Fei Long at binuksan ang Zuan-Chen robe, ang kanyang katawan, inilantad ang baluti sa loob.
Ang baluti ni Fat Dragon ay kumikinang na may mahinang asul na liwanag, at nagkaroon ng mahinang daloy ng tunay na enerhiya sa armor plate, at ang kalidad ay mas mataas kaysa sa kay Lu Chen. Napakabigat ng iyong baluti, ang isang set ng armor ay tumitimbang ng hindi bababa sa 600,000 hanggang 700,000 cat-ties, tama ba? Inabot ni Lu Chen ang armor ni Fei Long, kumuha ng isang piraso ng armor, tinimbang ang bigat ng armor, at medyo natigilan kaagad. Oo, oo, ito ay 1,000,000 cat-ties. Sabi ni Fei Long sabay haha. I'll go. Ang bigat kaya. Nagulat si Lu Chen, ang baluti ba na iyon ay nasa antas ng banal na sandata. Ang 1,000,000 cat-ties ng armor ay natural na banal na sandata. Tumawa si Fei Long. Hindi ka nakagawa ng kahit anong magandang armor noon, paano ka nakagawa ng ganoon kagandang bagay ngayon? Tanong ni Lu Chen. Masyadong masama ang dating casting platform ko, at hindi ako makapag-cast ng magandang armor. Masayang sinabi ni Fat Dragon, iba na ngayon. Ang star casting platform na ibinigay sa akin ng aking ninuno ay isang napakataas na kalidad na sinaunang casting platform, at kahit na ang pinakamahusay na armor ay maaaring i-cast. Kung gayon, bakit hindi ka maglagay ng baluti para sa lahat ng mga kapatid, at maglagay ng isang set ng pinakamataas na antas ng banal na baluti para sa bawat isa sa kanila? Sabi ni Lu Chen. Hindi sapat ang mga materyales. Umiling si Fat Dragon. Biro lang, kumuha ako ng napakaraming mga haligi ng mekanismo sa Xingluo Secret Realm, at ang bawat haligi ng mekanismo ay naglalaman ng daan-daang milyong cat-ties ng immortal na bakal. Sinabi ni Fei Long, upang maghagis ng isang set ng ordinaryong banal na baluti, kailangan nitong kumonsumo ng maraming beast peel na mas mataas sa ikapitong ranggo, mula 5 hanggang 600 piraso hanggang 10,000 piraso. Bagamat maraming beast peel sa aking kamay, ang mga ito ay pangunahing ginagamit para sa paggawa ng mga sandata, at wala nang natitira. Panipi-panipi. Ako ay naghuhukay upang iligtas ang mga beast peel. Gumastos ako ng daan-daang beast peel upang bahagya na ihagis ang hanay ng katamtamang banal na sandata. Kahit na magsuot ka ng ganitong set ng armor, tumagal ito ng daan-daang beast peel para magawa ito. Wala kaming sapat na mga pildores para sa mga hayop, pabayaan ang maglagay ng banal na sandata para sa lahat ng tao sa Legion, kahit na ang lahat ay nagsumite ng isang set ng baluti, imposible. Si Fei Long ay walang magawa, at nagsuka ng kapitan tungkol sa kakulangan ng mga pildores ng hayop. Kapag may oras ka sa hinaharap, patayin natin ang isang batch ng mga mabangis na hayop at uminom ng isang batch ng beast pills para gawing armor. Noon lamang napagtanto ni Lu Chen na si Fei Long ay nagkamali, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin iyon. Hindi nagtagal, ang mga tao ng Kangyo Sect ang nanguna at umalis sa sinaunang lungsod. At bumalik din si Bai Chu na may hawak na mapa. Ang mapa ay ibinigay kay Bai Chu ng Kangyo Sect, kung saan iginuhit ang lokasyon at panloob na sitwasyon ng Madwave Sect, pati na rin ang partikular na ruta ng pag-atake. Inatake ng Kangyo Sect ang pangunahing gate mula sa kanluran, at ang Zuan Chendao Sect ay pumasok sa gilid na gate mula sa silangan, na nagbigay sa Madwave Sect ng dobleng pag-atake, at pinunasan ang mataas na antas at pangunahing puwersa ng Madwave Sect. Ipinaliwanag ni Bai Chu ang proseso ng pag-atake sa lahat, at pagkatapos ay inakay ang lahat palabas ng sinaunang lungsod at dumiretso sa Madwave Sect. Makalipas ang ilang oras, lahat ay dumating sa isang bulubundukin, at ang Madwave Sect ay nasa gitna ng bulubundukin. Pinangunahan ni Bai Chu ang mga tao na magtago sa silangan, at naghintay hanggang sa oras na napagkasunduan sa Kangyo Sect sa gabi bago magsimulang kumilos. Hinawakan ito ng ilang tunay na disipulo at pinatay ang forward sentry post ng Madwave Sect, at pagkatapos ay sumugod ang lahat ng Zuan Chen disciple sa kailaliman ng nakapalibot na mga bundok. Sa daan, nakatagpo ako ng ilang patrol ng Madwave Sect at pinatay ko sila ng walang abala. Matapos makipaglaban hanggang sa pangunahing pasukan ng Madwave Sect, natigilan si Bai Chun. Hindi ba ang pangunahing pasukan ng Kuang Langzong na sinalakay ni Kang Yuzong sa kanlurang bahagi? Bakit ka lumipat sa silangan? Sa kanyang lola, nilinlang tayo ng sekta ng Kangyo sa pamamagitan ng pagsusulat ng mapa baligtad, at hayaan nating salakayin ang pangunahing pasukan. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Bai Chu na siya ay niloko ni Kang Yuzong.
Ang lahat ng impormasyon ay nasa kamay ni Kang Yuzong at siya ay kumikilos ayon sa plano ni Kang Yuzong at hindi niya alam ang panloob na impormasyon, ano ang maaari niyang gawin. Ngayon ang pagsakay sa isang tigre ay mahirap bumaba, ang malakas na tao ng Wild Wave Sect ay narinig ang balita, at hindi siya maaaring umatras kung gusto niya. Kalimutan mo na, Kobkuban pa rin, pareho ang main entrance at side entrance. Kabanata 909. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Pinasigla ni Bai Chun ang kanyang espiritu at pinamunuan ang mga tao na salakayin ang pangunahing tarangkahan, mabangis na nakipaglaban sa mga disipulong nagmadaling lumabas mula sa Mad Wave Sect. Ang Mad Wave Sect ay isang maliit na sekta ng ikatlo o ikaapat na ranggo, na may hindi gaanong mga disipulo, ngunit mayroong 6 o 700,000 tao. Sa kanila, ang mga disipulo ng Heavenly Gang Realm ang pinakamarami, at ang mga disipulo ng Xuanming Realm ay ang pangatlo, ngunit ang mga taong ito ay hindi nang ahas na lumaban, at sila ay mamamatay kapag sila ay lumabas. Dahil, bagamat maliit ang bilang ng dumating na Zuan Chendaozong, lahat sila ay high-end na combat power, ang pinakamababa ay ang panatikong hukbo ni Lu Chen, lahat sila ay mga pangunahing disipulo ng Immortal Realm. Hindi na kailangang sabihin, ang Heavenly Gang Realm, maging ang Xuanming Realm, ay isang scum sa harap ng Xiantai Realm, walang pinagkaiba sa isang langgam. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may pervert na kapangyarihan sa pakikipaglaban ni Lu Chen. Sa makatuwid, ang mga disipulo ng Mad Wave Sect na sumugod para lumaban ay nasa itaas ng Immortal Stage. Ang background ng Mad Wave Sect ay talagang napakahirap, at ang high-end na combat power ay medyo maliit. Mayroon lamang higit sa 1,000 mga disipulo mula sa Immortal Stage Realm na unang sumugod, higit sa 100 disipulo mula sa God Refining Realm, at higit sa 10 mga disipulo mula sa Heavenly Tribulation Realm. Mas kaunti pa sa mga disipulong Zuanchen. Okay, patayin silang lahat, pagkatapos ay umatake, sumali sa Kangyo Sect sa loob, at pagkatapos ay lipulin ang buong Mad Wave Sect. Nang makita ang magandang sitwasyon, hindi napigilan ni Bai Chun na matuwa at mahinahong nag-utos. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng labanan ng Mad Wave Sect ay hindi pa lumalabas, kaya siya at ang dalawang elder ay natural na hindi gagawa ng hakbang, at ang labanan sa harap nila ay ibibigay sa mga disipulo. Una, maaari nilang pagalitin ang mga disipulong ito, at ikalawa, maaari nilang samahan ang mga disipulong ito upang maiwasan ang kagalang-galang na biglaang pagpapakita ng kalaban. Ang cultivation base at lakas ng pakikipaglaban ng mga disipulo ni Zuanchen ay mas mataas kaysa sa kanilang kalaban, at kasama ng kanilang superioridad sa bilang, dinadaig nila ang mga disipulo ng Mad Wave Sect hindi mahalaga kung sila ay nasa God Refining Realm o sa Heavenly Tribulation Realm. Ito ang pagkakaiba ng kapangyarihang panlaban sa pagitan ng malaking sekta at ng maliit na sekta. Sa larangan ng digmaan ng Xiantai Realm, ito ang yugto ng Fanatical Legion. One-sided ang labanan. Ang mga disipulo ng Xiantai Realm of Mad Wave Sect ay walang kalaban-laban, at dumanas sila ng matinding pagkatalo. Higit pa rito, si Lu Chen, Shang Guanjin at iba pang dosina o higit pang mga pangunahing miyembro ay hindi kumilos, at lahat ay sumunod sa hukbo upang panoorin ang labanan. Hindi na kailangang sabihin, Lu Chen, kung gagawa siya ng hakbang, ang kalawakan ay matatakpan ng isang espada. Ayaw kumilos ni Shang Guanjin at ng iba pa. Masyadong kakaunti ang mga kalaban at mahina ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi sila interesado, kaya maaari rin nilang ipaubaya sa mga kapatid sa hukbo ang pagsasanay ng kanilang mga kasanayan. Mayroong 2,000 miyembro ng Zealot Legion na nagsasagawa ng penitensya araw-araw, ay bihirang gumawa ng mga aktibidad, at lahat sila ay malapit ng magdusa sa sakit. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan sa main gate, ang Wild Wave Sect ay dumanas ng matinding casualty. Nawala ang kalahati ng mga alagad, at hindi na sila makatagal pa. Ngunit sa oras na ito, lumitaw ang malakas na tao ng Wild Wave Sect, na nagdadala ng malaking bilang ng high-end na kapangyarihang panlaban, at biglang nabaligtad ang sitwasyon ng labanan. Mayroong 70 o 80 disipulo ng Heavenly Tribulation Realm mula sa Mad Wave Sect, 7 hanggang 800 disipulo mula sa God Refining Realm, at higit pang mga disipulo mula sa Immortal Stage Realm, hindi bababa sa 7 hanggang 8,000. Hindi, ang lakas ng Mad Wave Sect ay mas malakas kaysa sa inaakala. Nagulat si Bai Chun. Grand Elder,
Ang bilang ng mga kalaban ay biglang dumami, higit sa doble sa atin, paano tayo lalaban? Nag-aalalang sabi ng isang matanda sa tabi niya. Imposible, ang Madwave sect ay isang third-rate na maliit na sekta, at ang high-end na combat power nito ay hindi maaaring magkano, ngunit bakit napakaraming tao ang lumalapit sa atin? Nagtatakang sabi ng isa pang matanda. Hindi kaya mali ang pagkakaintindi natin sa Madwave sect. Si Bai Chun ay labis ding naguguluhan. Sa oras na ito, biglang dumating ang boses ni Lu Chen, paano kung hindi umatake ang Kangyo sect? Paano ito posible? Nagkasundo kaming mag-atake ng magkasama, paano nila kami mabibitag? Nagulat si Bai Chun. Inimbitahan tayo ng Kangyo sect na labanan ang Madwave sect na may masamang intensyon. Dahil naglakas loob tayong sumama, dapat may kamalayan tayong madaya. Ngumisi si Lu Chen. Sa tingin ko ay may katuturan ang sinabi ni Xiaozu. Ang Kangyo sect ay hindi umatake gaya ng napagkasundoan, at hayaan natin ang lahat ng kapangyarihan ng Madwave sect, sinusubukang bitag tayo hanggang sa kamatayan. Isang elder ang sumang-ayon sa pahayag ni Lu Chen. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit napakaraming high-end fighting forces mula sa Madwave sect. Ganito rin ang sinabi ng isa pang elder. Maraming tao ang kalaban, kung patuloy tayong lalaban ng ganito, siguradong matatalo ang ating mga alagad. Nag-aalalang sinabi ni Bai Chun, bakit hindi tayo umalis sa larangan ng digmaan at pumunta sa Kangyo sect para talakayin ito? Kung aalis tayo sa larangan ng digmaan, mahuhulog tayo sa isa pang hukay ng Kangyo sect, sabi ni Lu Shen. Paano mo ipapaliwanag ito? Naguguluhan si Bai Chun. Kung tama ang hula ko, may mga taong malapit sa Kangyo sect na sinusubaybayan ang bawat kilos namin. Sa sandaling umatras kami, aatake agad sila, at pagkatapos ay akusahan kaming umatras mula sa labanan, na ikinahihiya namin at hindi na kami makasigaw, ilabas ang aming mga hinaing. Pagsusuri ni Lu Chen, kapag ang usapin ay umabot na sa puntong ito, ang Kangyo sect ay may maraming puwang upang patakbuhin. Kung ang bagay na ito ay basta-basta na isa publiko, ang ating Zuan Chendao sect ay masisira. Ito pala na si Gangxi ang naglalaro ng ganitong klaseng pakulo, at sa simula pa lang ay naloko na tayo. Kumunat ang noo ni Bai Chun, at muling nagtanong, Xiaozu, hindi ko maintindihan, paano mo maiisip ang problema ng lubusan? Napakasimple. Kung may gagawin ako, gagawin ko rin. Hindi mo kailangang magbayad para sa iyong buhay, at ang gastos ay mababa. Bakit hindi gawin ito? Ngumiti si Lu Chen. Xiaozu, mayroon talagang totoong talambuhay ng matandang ninuno. Mabilis na tumango si Bai Chun bilang paghanga, at pagkatapos ay medyo nawala ng malay, ngunit ano ang dapat nating gawin ngayon? Lumalaban tayo at hindi manalo, at hindi tayo maaaring umatras at umatras. Nasa dilema tayo. Panipi-panipi, bakit hindi nanalo ka? Ipaubaya sa aking legion ang larangan ng digmaan ng Siantai Realm, at ang larangan ng digmaan ng God Refining Realm sa akin. Sabi ni Lu Chen, kayong tatlo ay nagpadala ng pinakamasama sa Heavenly Tribulation Realm battlefield para tulungan ang ating mga disipulo sa Heavenly Tribulation Realm, linisin ang bukid. Ngunit, ang Madwave sect ay may mga kagalang-galang, at hindi bababa sa 10. Sabi ni Bai Chun, hindi ba kayo makayanan? Tanong ni Lu Chen. Pagbibiro ni Xiaozu, kahit 4 sa kanila ay ka-level ko at ng Great Elder. Kung pipiliin tayo, madudurog natin sila. Kung mas marami silang nataman at mas kaunti ang tama, hindi tayo makakalaban. Panipi, awkward na sabi ng isang matanda. Kung masyado kang nag-iisip, kayang lutisin ng dakilang elder ang 4 na taong iyon ng mag-isa. Sabi ni Lu Chen. Elder, totoo ba? Nagtatakang tanong ng matanda. Oo, sa tingin ko okay lang, gawin mo na lang ang sinabi ni Xiaozu. Kahit na medyo nag-aalangan si Bai Chun, tumango pa rin siya at sumang-ayon sa mga salita ni Lu Chen. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakataas na sa parehong ranggo, pangalawa lamang sa dakilang elder ni Xian Zonglai at Ganshi. Ang Madwave sect ay walang gininto ang katawan na kagalang-galang, at kung hamanin siya ng mga kagalang-galang na iyon ng isa-isa, wala sa kanila ang magiging kalaban niya. Ang pinakamahalagang bagay ay nasanay na niya ang tearing combat skill na ipinasa sa kanya ni Lu Chen. Bagamat iisa lang ang estilo, ang tagumpay ay nasa mas mataas na ranggo nito, at ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa dati niyang kapangyarihang labanan. At saka,
Baichun ng Zuan Chendao Sect, naglakas loob kang pangunahan ang mga tao para patayin ang sekta natin, masyado mong dinadaya ang mga tao. Sunod-sunod na lumabas ang malalakas na lalaki ng Madwave Sect, at ang pinuno ay ang Susrey ng Madwave Sect. Nakilala niya si Baichun sa isang sulyap, at sa sobrang galit niya ay hindi siya makalabas. Kabanata 910. Supreme Cultivation Secret Author, Wu Fenglai. Crazy Wave Sect, nakipagsabuatan sa Monster Clan, nagtaksil sa Human Clan, lahat ay mapaparusahan. Sumigaw si Baichun, na may kahangahangang hustisya, ngayon, ako, ang Zuan Chen Daoist Sect, ay gagawa ng hustisya para sa langit at aalisin kayong mga tao. Paano si Zuan Chen Daozang? Kung lalabas kayong lahat dala lahat ng pugad nyo, natatakot akong mawala ang Madwave Sect ko, pero kagagaling nyo lang dito, at gusto mong sirain ang Madwave Sect ko, daydream lang yon. Napangisi ang pinuno ng Madwave Sect. Nandito rin ang mga taga-Kangyo Sect, hindi mo ba alam? Tumugon din si Baichun ng panunuya. Takot. Ang pinuno ng Madwave Sect ay nagulat kung ang Zuan Chen Dao Sect at ang Kangyo Sect ay magsanib puwersa, kung gayon ang kanyang Madwave Sect ay mawawala ng pag-asa. Kung alam niya ng maaga ang mga aksyon ng kalaban, maaari pa rin siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaalyado, at ang mga sekta tulad ng Poison Sect at Blackrock Sect ay magpapadala ng malalakas na lalaki upang suportahan sila, at hinding-hindi sila uupo. Gayunpaman, ang kabilang partido ay walang maraming tropa, kaya hindi madaling magdulot ng kaguluhan, at tahimik silang dumating, at naglunsad pa ng isang biglaang pag-atake, na ikinagulat niya. Nagpadala siya ng distress signal sa kanyang mga kaalyado, ngunit lahat ng mga kaalyado ay hindi malapit sa Madwave Sect. Kung kaya nilang maghintay ng suporta ng mga kaalyado ay depende sa kung gaano katagal ang Madwave Sect. Kung mayroon lamang mga miyembro ng Zuan Chen Daozang, kung gayon ang problema ay hindi masyadong malaki. Kung, gaya ng sinabi ni Baichun, dumating din ang Kangyo Sect, hindi niya magagawang kaladkarin ang kanyang mga kaalyado na dumating. Sect Master, huwag kang magtaka, ang sekta natin ay walang nakitang sino man mula sa Kangyo Sect. Sabi ng isang malakas na lalaki mula sa Madwave Sect. Lumalabas na tinatakot ni Baichun ang mga tao. Kaunti lang ang tao ni Zuan Chen Daozang, kaya hindi nila tayo matatakot. Ang pinuno ng Madwave Sect ay tuwang-tuwa, at ikinaway ang kanyang kamay, si Baichun ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa atin, at dalawang malalakas na lalaki lamang ang dinala niya, ito ay purong panliligaw na kamatayan, sabay tayo at tadperen sila. Pinangunahan ng Panginoon ng Madwave Sect ang lahat ng malalakas na lalaki upang kobkuban si Baichun at ang tatlo pa. Ayon sa mga tagubilin ni Lu Chen, tinanong ni Baichun ang isang elder na may bahagyang mahinang lakas na tulungan ang mga disipulo sa Heavenly Tribulation Realm, at siya at ang isa pang elder ay nakipaglaban sa lahat ng mga kagalang-galang ng Madwave Sect. Mayroong tatlong antas ng kagalang-galang, ang gininto ang katawan ay ang pinakamataas na antas, ngunit walang gininto ang kagalang-galang sa labanang ito. Ang 10 katulong sa paligid ni Lu Chen ay walang kaharian at walang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya hindi sila ibinilang sa kanila. Bukod dito, pagkatapos inumin ng 10 kasambahay ang mixed breeding pill na ibinigay ni Lu Chen. Kahit na si Baichun at ang iba pang dalawang elder ay hindi mga gintong kagalang-galang, lahat sila ay mga kagalang-galang sa ikalawang antas. Mayroong 11 kagalang-galang sa gilid ng Madwave Sect, kabilang ang Panginoon ng Madwave Sect. 4 lamang sa kanila ang pangalawang antas na mga kagalang-galang, at ang natitirang 7 ay ang lahat ng pinakamababang antas na kagalang-galang. At kinuha ni Baichun ang responsibilidad na labanan ang 4 na pangalawang antas na kagalang-galang na may isa laban sa 4. Ang isa pang matanda ay isa laban sa 7, at isang tao ang lumalaban sa 7 pinakamababang antas na kagalang-galang. Ang malaking pagkakaiba sa bilang ng mga tao ay talagang isang matinding labanan. Ang matanda na may isa laban sa 7 ay hindi ganoon kadelikado. Kung tutuusin, lahat ng mga kalaban na kinakaharap niya ay isang antas na mas mababa sa kanya. Kahit na hindi siya manalo, hindi siya matatalo sa lalong madaling panahon. Ang pinakamahalagang bagay ay si Baichun, at ang pinakamapanganib ay si Baichun din. Lubhang mapanganib para kay Baichun na lumaban sa 4 na kagalang-galang na may parehong antas. Kapag natalo siya, mawawala sa kanya ang lahat.
Libu-libong milya ang layo mula sa pangunahing pasukan ng Madwave Sect, mayroong higit sa 2,000 mga tao na nakatayo sa kalangitan, nanunood sa larangan ng digmaan doon ng may malaking interes. Ang grupong ito ng mga tao ay miyembro ng Kangyo Sect, at ang pinuno ay si Ganshi. Haha, itong idiot na si Bai Chun, nang makaharap niya ang lakas ng kalaban, hindi siya umatras, lumaban pa rin siya ng husto, at lumaban siya ng 4 laban sa isa. Darating na ang oras ng kanyang kamatayan. Hindi napigilan ni Ganshi ang tumawa ng malakas habang pinapanood niya si Bai Chun na lumalaban ng 4 laban sa isa. Noong nakaraang pagkakataon, dinala ni Bai Chun si Lu Chen sa Kang Yusong para sipin ang pinto, umaasa sa isang tao sa likod niya, talagang sinigawan niya ito, na nagparamdam sa kanya ng pagtatampo. Ngayon, naghukay lang siya ng butas para kay Bai Chun. Hindi ko talaga inaasahan na mahuhulog si Bai Chun sa butas at ibabaon ang sarili dito. Nakakatuwa talaga. Great Elder, sa tingin mo gaano katagal makakatagal si Bai Chun? Tanong ng mga tuyong paninda sa tabi niya. Hindi mahina ang fighting power ng idiot na si Bai Chun. Kung one-on-one, walang kalaban sa Madwave Sect, pero sa isa laban sa 4, kahit napakalaki ng fighting power niya, patay na siya. Ngumiti si Ganshi at nagkomento, kahit isang stick ng insenso, hindi makakahawak si Bai Chun. Dapat ba nating hintayin ang lahat ng mga disipulong Zuan Chen na mamatay sa labanan bago umatake? Nagambala si Chen lang sa tabi niya, nag-aalala siya na si Lu Chen ay papatayin ng Madwave Sect at hindi siya makakapaghiganti. Gago ka? Patay na ang lahat ng mga disipulo ni Zuan Chen, napakahirap para sa atin na labanan ang Madwave Sect. Umiling si Ganshi, at inutusang magpatuloy, lahat, maghanda, sa sandaling mamatay si Bai Chun, susugod tayo roon sa lalong madaling panahon, at makipagsanib puwersa sa mga natitirang Zuan Chen disciples para wasakin ang Madwave Sect. Ang dakilang elder ay matalino. Ang mga dry goods ay nakakabigay puri. Ito ang pinakamahusay na paraan. Pagkatapos ay maaaring mamatay si Lu Chen sa aking mga kamay, hindi sa kamay ng Crazy Wave Sect. Tuwang-tuwa si Gan lang. Hahaha, ang sino mang makasakit sa aking Kangyo Sect ay hindi magtatapos ng maayos. Itinaas ni Ganshi ang kanyang ulo at sumigaw, labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Ang trick na ito upang patayin si Bai Chun ng direkta gamit ang isang kutsilyo ay talagang madali. Kung tutusin, sa level at status nila ni Bai Chun, iba ang ginagawa niya sa mga alagad sa ibaba. Mabuti para sa kanya na sugpuin si Bai Chun, ngunit hindi niya dapat patayin ng lantaran si Bai Chun. Hominin nito ang digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking sekta, hindi siya abot kaya. Ngunit wala sa kanyang negosyo na patayin si Bai Chun gamit ang mga kamay ng Madwave Sect. Ha! Biglang bumulalas ang isang elder ng Kangyo Sect, napakabangis ni Bai Chun, sa isa laban sa 4, siya pa rin ang nangunguna. Bakit siya napakalakas? Nang makita ito ni Gang Xidingqing, agad na nagbago ang kanyang mukha, at nawala ang kanyang ngiti. Si Bai Chun ay hindi binitay at binugbog gaya ng kanyang inaasahan, ngunit binugbog ng 4 na kagalang-galang ng Madwave Sect. Mukhang hindi siya humuhugot ng insenso pagkatapos ng isang stick ng insenso. Ha! Ang isa pang elder ng Kangyo Sect ay bumulalas, ang Zuan Chen Dao Sect ay tila hindi nalulula sa Madwave Sect. Tingnan lamang ang kanilang Immortal Stage battlefield. Ang kanilang 2,000 core disciples ay nakakatawang malakas. Ang Immortal Stage ng mga disipulo ng Madwave Sect na ay ilang beses na mas malaki kaysa sa kanila ay talagang nagbubukas ng mata. Lahat ng mga tao ng Kangyo Sect ay napatingin doon, at lahat sila ay nagpakita ng pagkagulat nang makarating sila sa battlefield ng Xiantai Realm doon. Oo nga, nakita ko ang 2,000 pangunahing disipulo ng Zuan Chen Dao Sect na tinalo ang 7 o 8,000 disipulo ng Immortal Stage ng Madwave Sect. Ang pinaka-nakapagtataka ay ang 2,000 pangunahing disipulo ng Zuan Chen Daozang ay pawang mga high-level na disipulo sa Immortal Terrace Realm, at walang sino man ang nasa Quasi-God Realm. Ibig sabihin, sa panig ni Zuan Chen Daozang, walang nakaabot sa pinakamataas na antas ng Xiantai Realm. Tulad ng para sa mga disipulo ng Immortal Realm sa gilid ng Madwave Sect, mayroong hindi bababa sa daan-daang quasi-spiritual cultivator. Ano man ang bilang o ang kaharian, lahat sila ay dinudurog ang grupo ng mga tao mula sa Zuan Chen Dao Sect. Ngunit sa usapin ng kapangyarihang panlaban, alinman sa Madwave Sect ay masyadong scumbag o ang Zuan Chen Dao Sect ay masyadong malakas.
Anyway, sa larangan ng digmaan sa Xiantai Realm, ang Madwave Sect ay natalo at tuloy-tuloy na umatras, halos hindi na makalaban. Ang mas nakakagulat ay ang taong namumuno sa 2,000 pangunahing disipulo ng Zuan Chen Daozang ay hindi si Lu Chen. Ngunit isang kahabag-habag na batang lalaki.